Jason Torres po. Dalawang araw na nagkulong sa Malacanang si Pangulong Gloria Arroyo mula po nang ilabas ng Sandigan Bayan ng guilty verdict para kay ERAP. Pero bagamat may aligasgas pa rin na may planong manggulo ang mga pro-ERAP, hindi na nito napigil ang Pangulo para manatili sa loob ng palasyo. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin ang ating Malacanang correspondent na si Jovi Francisco. Jovi, kamusta na ba ngayon dyan sa Malacanang? Nawala na ba yung kaba na baka manggulo pa itong mga ERAP supporters? Siyempre, unahin natin si Pangulong Arroyo kasi nga unang beses lumabas ng palasyo kanina after 2 days. So pumunta siya sa Pasay kanina para magbisita sa isang barangay doon. At nagulat nga ang marami na paglabas ng Pangulo, maganda itong ngiti niya. At halatang halata rin na parang nag-prepare talaga na pati yung kasuotan, biro ng iba, ay pang summer o kaya parang pang labas, sinasabi nila. At pati ang media nga ay kinamayan pa ng Pangulo nung nakita niya. Para bang tuwang-tuwa daw ang Pangulo na siya'y nakalabas ng palasyo after 2 days. Sa loob naman ng palasyo, Cherry, in place pa rin ang blockades at ang mga container vans. Pero ang PSG ay naka-alert pa rin at yun nga lang ay wala na doon yung PNP augmenting team, Cherry. Jovi, isn't Pasay na bailiwick for Estrada supporters? Oo, Cherry, pero alam naman natin na kapag pumupunta ang Pangulo sa mga ganyan lugar, secured naman na yan. At parang 2 days or a day before, ito talagang pinaghahandaan na yan. Kaya kung pagdating sa seguridad ay siguradong nagawa na yan ang paraan ng PSG, Cherry. Okay, kanina, Jovi, balita namin na nasa palasyo rin si US Ambassador Christy Kenny. Meron ba siyang naging reaksyon dito sa ERAP verdict? Pati na rin itong desisyon naman na i-release si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison? Cherry, actually, nagkita si Pangulong Arroyo at si Christy Kenny sa may PICC kung saan nga nagkaroon ng anibersaryo itong women's suffrage sa ating bansa. At nagkaroon nga ng pagkakataon ng media na kausapin ang US Ambassador to the Philippines at nagkaroon siya ng mga komento sa dalawang malaking bagay lamang. Una ay tungkol nung kay sa JOMA release at sinabi niyang nirespeto naman daw ng kanyang tanggapan pati rin ng kanyang bansa ang naging desisyon ng Dutch judicial system, lalo na at pinakakatiwalaan naman daw nila ito. At pagdating naman dun sa komento daw ni Joma Sison na merong collusion itong RP at US pagdating sa kanyang pagkakahuli nga doon sa Netherlands, sinabi niya na no comment at hindi daw sa mag-dignify ng kahit na ano sa mga sinasabi ni Joma. At nagkaroon din ng paalala itong si Kenny tungkol naman sa issue ng ZTE. Sinabi niya na kailangan daw talaga na maging transparent ang ating pamahalaan pagdating sa mga transaksyon. Makabuti daw ito para sa ating mga mamamayan, lalo na sa administrasyon na lagi daw pinagdududahan. Cherry. Maraming salamat sa iyo, Jovi. Yan po ang update ng ating Malacanang correspondent, si Jovi Francisco. Susunod po sa big news, ang pinapabawing Boracay Mansion, hindi na raw pag-aari ni dating Pangulong Joseph Estrada.